bahagi ng kwento, pansin nyo ha, pagkatapos noon, sinabi niya, o sige, lagyan yung tubig yan, 6 na banga, pagkatapos niyan, okay, pagtikim ng head waiter, ang sarap. Sabi niya, bakit ngayon nyo lang ito nilabas? Kasi dapat yan, yung pinakamasarap na uri ng alak, yun o ng wine, yun ang unang nilalabas. Bandang huli, mababang uri na. Tandaan nyo, ito'y kasalan. Sa Diyos, baliktad, dahil siya nag-imbento ng kasal. Habang tumatagal, dapat lalong tumatamis. Tingnan nyo asawa nyo ngayon. Nagmukhang alak. Lumatapang. Hindi siya, hindi tumatamis, tumatapang. Nagkakaano ng alkohol. Naiba eh. Hindi gano'n ang... Sorry hindi ako marunong magpataway. Ganun ang pananaw ngayon, baliktad. Pero look at this. This is actually what the message of God. Ito yun, sabi niya. Alam nyo, this is a sign. This is a sign. Hindi naman to significant na miracle. Tandaan niyo, sabi dito, this was the first miracle. Ito yung unang-una. Kaya yung lahat ng kwento na gumawa siya ng himala ng bata siya, yun ay mga fables. Yun ang mga tales, hindi totoo. Ito sabi niya, ito ang una. Bakit? This is the sign. Maintindihan nila that this Jesus Christ is not just doing miracles. He was showing them signs. Na ito yung nagtuturo ng mga katibayan ng sinabi ng Diyos ng lumang tipan sa kasalukuyan. Naunawaan po? Kaya ano ito? This story speaks about the glory of Christ. The glory of Jesus Christ. Pinakita niya ito doon sa kwentong yaon. Alam niyo kung gaano kahalaga yan sa atin? Friends, if we want to follow God, just as the Israelites followed the Lord, they were following the Shekinah glory na tinatawag. Once the glory has been lifted up at lumakad, sama sila. Pag sila'y tumigil, tigil sila. Ganyan ang lakarin ng mga mananampalataya. Pag umangat ang kalwalatian ng Diyos, ibig sabihin, our desire, our guiding principle in life is to look for the glory of God. If God is not glorified in our plans, let us not pursue it. Because the only thing that God honors and God rewards, the only thing that He rewards is the work done for His glory. And how to glorify God? Doing exactly what He has instructed us to do. Naintindihan po natin. Maraming mga nanay, for example, mga babae, they are so involved with the ministry but they have forgotten their husbands. Ano sabi ng Diyos? Submit to your husbands. Hello? Sa mga lalaki, they're very busy providing as in working hard to earn so much money for their wives, but they have forgotten that the commandment given to them by God is, husbands, love your wives. Hello? Minsan, sobrang busy natin sa lahat ng bagay and we have forgotten the priorities of God. Mga bata, sobrang busy. Aral dito, that's good. Pero if you are no longer honoring your parents, you have missed it. Hello? Alam niyo po, hindi ako sa pagmamalaki. Kaya lang naman ako nag-aral ng mabuti dahil sa isang isip ko, I want to honor my parents. Hindi naman dahil I want to be to be part of the honor list. Wala. Gusto ko lang ma-honor yung parents ko dahil hiyang-hiya na ako sa Panginoon. Hiyang-hiya na ako sa Diyos na sa matagal na panahon, hindi ko sila ginagalang. Isipin niyo, bata pa na ako sa inis ko sa tatay ko, tinitinadorin ko yung bahay namin, titinadorin ko siya. Lahat, galit ako, naglalakad ako, iniisip ko, anak ng anak, dami-dami, siyam kami lang magkakapatid, pagkatapos hindi naman niya kami kayang buhayin. Pero kayo ay kumain ng sandwich sa eskwelahan ng baon niya, sandwich, ang palaman ay saging. Tapos may ketchup. Para lang magmukhang hotdog. Naintindihan niyo ba yan? Kaya nakakapikon yun, ha? Pero alam niyo, ang bait ng Diyos, ang bait ng Diyos. Nung naging Christian ako, sabi niya, anak, it's not for him, it's not for your mom, it's for me. And sabi, honor your parents. Kaya maraming bata, okay, I will honor my parents, pag-aaral ko mabuti. Pag inutusan mo na, ako, utos, nakakainis. Utos, hindi mo na ino-honor yung parents mo. Kung makasagot, binubulong-bulong na, anak, bro. Ba't di ka sumasagot? Sumagot po ako. Kasi hindi mo lumalabas. Ano ba yan? Anong galang yan? Maghuhugas ang plato, nagdadabog pa. O, pag nabasag yan, hindi.
sabihin yan? And ang excuse, magpe-pray pa ako. Magpe-pray ka pa, batukan kaya ni Lord. Buti nilang mabait si Lord, no? Hindi na mabatok basta-basta. Naintindihan niyo po? Yun ho yung balance yun ng buhay eh. Minsan tayo, tatrabaho tayo, kung sigaw-sigawan natin, asawa natin, ganun na lamang. Di ba? Naintindihan po natin. Akala ko eh. Joke lang po, joke lang. Kasi naalala ko na nagmi-ministeryo ako sa mga magsasaka eh. May kumuha ng bato eh. Nagpipreach ako, sabi ko, Panginoon, pag binato niya ito, patay ako. Pero pag nasalo ko siya, walang sisihan, patay siya. Ito na ulit. Kaya lagi ako ready. So ito yung importante. Ulitin ko, this is the revelation of the first sign. Sign is something that point beyond itself to something greater. You see, the miracle is not just for himself. The miracle is for him to direct it to something greater. Ganito rin tayo. When we do something, it is not for us, for someone greater, for God. Naunawaan po? Hindi lang yun sa, ang galing naman niyang kumanta, ang galing naman niyang sumayaw, okay, good. Pero if that is not done for someone greater, that will not last in eternity. Naintindihan natin? Kaya yun ang isang hamon sa atin. Kaya, ito, kung gusto niyo makita ang himala ng Diyos sa buhay natin, yung senyalis ngayon, to glorify Him, first, tell Jesus. I remembered po when I was young in the ministry, the first thing I asked God, Lord, kung talaga tinatawag mo ako sa ministeryo, I want to honor you with the faith that you have given me. Papuntahin mo ako ng Korea. Yun talaga ang prayer ko. Papuntahin mo ako ng Korea. Tapos ito na, in-announce ng aming senior pastor at that time, dun sa ministry na pinanggalingan ko. Sabi niya, merong tayong blessing. Merong Korea trip. Pamasahe lang ang isipin niyo, libre na lahat. Wow, Lord, answered prayer. Lord, pupunta ako ha, pamasahe lang naman daw eh. Tapos pray ako. Inisip ko na, mangungutang ako para sa mamasahe. Bigla ako ba naman nabasa sa Bible, owe to no one but love. Huwag kang mangungutang sa madaling salita. Hindi yung sinasabing bawal mangutang. Kaya instruction is para personal sa akin, huwag kang mangungutang. Just trust me. Okay, Lord, forget utang. Tapos ito na, nagpalista ako. Pastor, sasama po ako sa Korea. Bong, ikaw huwag magbibiru-biru ha. May pera ka ba? Sasama po ako. May pera ka ba? Opo, sasama po ako. Ako'y wag mo niloloko ha, walang atrasan dito. Opo. Okay, last day ng bayaran, next Monday ha. Opo. Alam nyo, Sunday, bayaran na the following day, wala akong pera. Iyak na ako sa Diyos, sa service. Pray ako, Panginoon, sabi mo, pupunta ako Korea. Wala akong masabihan, tahimik ako. Alam nga naman sabi ko, Panginoon, sabi mo, ako Korea. Alam, magparinig ako sa tao. Kailangan, kami dalawa lang ng Lord. Panginoon, sabi mo, pupunta ako Korea. Lord, nilagay na ako, nagpatala na ako sa pananampalataya. Panginoon Diyos, mapapahiya tayo dyan. Kami, ikaw lang, ha? Talaga ako lang na talaga malalagi sa alanganin. Alam niyo, ang bait ng Diyos. Mamayang konti, yung katabi ko, walang kaalam-alam tungkol sa biyahe ko, biglang nagbigay ng envelope for your Korea trip. Ha? Paano niya nalaman yun? Pagbukas ko, sapat na para papunta. Sabi ko, Lord, paano pabalik? Hindi na ba ako uuwi? Yun na yung problema ko eh. Hindi na ba ako uuwi? Panginoon naman, wala akong maganyanan. Di ba? Ito, amazing. Pagdating ko sa bahay, sabi ng kapatid ko, Bong, kasi nagpaalam ako sa nanay ko, Nay, punta akong Korea. Nabalitaan ko, sabi ng nanay, punta ka ng Korea. Oo. Eh, kuya ko, hindi siya kuripot, maingat lang sa salapi. Masipag siya. Sabi niya ganon. Sige, sagot ko kalahati. Totoo ba yan? Oo, sagot ko kalahati. Lord, buo na. Pero paano ang aking pocket money? 14 days kami doon, anong kakainin ko? Alam nyo, sige, the Lord will take care of everything. Nakabayad ako. Impunto. Hindi na late, tamang-tama. Pagdating na nung biyahe, itong amazing.